Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Michael. Ako si Brother John. At ako po si Gad. At ito po ang The Hindi Masyadong Late Night After Session Fellowship. Episode 16! Yes! Let's go. So, salamat po sa Panginoon at minsan pa nagsama-sama na naman kami. At ito, medyo nakabalik na po ang aming internet. So, makapag-ano na po kami ulit, makapag-post na po kami ulit ng mga clips, tsaka mga excerpts sa worship service namin. So, magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga kasama ko dyan, kamusta kayo? So, tinatrangkaso. Bakit? Ano nangyari? Wala. Maulan eh. Maulan. Mga pala. Sa mga kapatid po namin dyan, yung medyo nakaranas po ng baha or sa bagyo, nawa po safe po kayo lahat. Huwag po kayo maglala. Pinangako po ng Panginoon na hindi tayo mapapahamak sa baha. So, pinangako po ng Panginoon yan. Anyway, bago po tayo mag-start, tayo po yung manalangin. Sige po, Brother God, ilid mo po yung ating prayer. Tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat Ama sa araw na ito. Sa muli-muli po mga Fergan na pagtipon-tipon sa bawat sarili naman. Hayaan niyo po mga Fergan naman sa aming pag-aaral naman ng mga salita. Pati ikaw ang manguna Ama sa mga buhay Ama. Kaya sa mga Diyos Holy Spirit, patuloy Ama sa akin niyo po mga gawa ng kaaway Ama. Patuloy mga Fergan naman. Patuloy Ama magugulo Ama, di-distract sa bawat sarili naman. May tulungan niyo po Ama, ikaw ang mitas. Ito yung ikaw ang madakila Ama. Hayaan niyo po Ama, ito yung maging way Ama Fergan Ama upang Ama maging kalakasan naman sa mga kapatid at sa bawat sarili naman. Salamat Ama sa araw na ito. Ito ang aming tiitalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. 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 So, kamusta ang sabi ko sana kamusta ka ang kaninang hapon, pero so kamusta ang fellowship? Okay lang. As usual, noon nakaraan, doon kami kay Sister Angel. Kasama ako nun. Nga pala. Ngayon doon muna kami sa Kangahani. And then, nandun din naman si Sister Angel. Binis namin nakarang week. Naging okay naman. Praise God. Kahit bago napunta kami doon, wala pang ulan, pero pauwi, ayun, medyo malakas na. Buti na napunta kami doon. Wala pang ulan. So, nabuti na kami konti, pero tumigil din naman doon. So, Yung tinamaan ako. Tinamaan. Yun. Sabi ko sa'yo, ilagan mo yung ulan eh. Hindi ka marunong umilag. Yeah. Kamusta early father experience, sir? Hey! Well, naka-trial pa lang. Masaya siya, masaya. Napakasaya. Akala ko na. Namaka mo, parang di masaya eh. Masaya siya, pero nakapagod din. Kasi, yung mga unang gabi, walang tulog. Actually, parang nabaliktad nga yung clock ko eh. So, yun, pag umaga ako tulog, inaantok, tapos pag yan gabi, pa midnight gising na. Pero syempre pag gusto naming matulog, umahanap kami ng tiyempo. So, kami yung nag-a-adjust sa oras ni Yubel. So, kami ang nag-a-adjust. Ngayon, medyo okay naman. Ngayon, gising siya eh. So, mas maganda yun. Gising siya hanggang midnight. Sana nga gising siya. Para pagdating na midnight, tulog kami. Kasi talagang hirap. As in, parang ang tulog ko lang, minsan 1 oras, 2 oras. Tapos gising na. Nakapagod eh. Hindi mo naman siya mabalibag. Pero, okay lang. Tayo mo na mag-level up. Maano ka talaga nakapagod. Pero kapag naman siya, pag tulog naman siya, titignan mo lang, mapapawi na yung pagod. Sa totoo lang paano ba?
yung experience ngayon, ano siya, kumbaga parang maganda siya. In a way na parang may pinapakita si Lord sa amin na parang ano eh, parang nakita ko yung sarili natin sa nangyayari sa experience ko ngayon kasi parang alam mo yun uh, doon ko napansin na parang kagaya ni Yubel kapag may reklamo tayo sa Diyos hindi natutulog si God. Hindi natutulog. Totoo yun, hindi natutulog ang Diyos pag may kailangan, lalo na pag may kailangan yung anak niya. Doon ko na-realize na parang, oh nga, no, ganito siya. Na, kaya minsan laging sinasabi sa church natin, di ba, na parang ma-experience mo talaga yung pag-ibig ni God sa atin. Kailangan tumingin ka sa isang family. Kung paano magmahal ang parents. Like parang, oh, ganito nga siya na. Hindi ko naman sinasabi na parang kagaya talaga kami ni God. Pero, parang ganun eh. Kasi si God ang ama natin eh. So, He's our real parent. Diba? Ang ating tunay na magulang. Pero, unlike us, hindi siya napapagod. So, ako, minsan dumatating sa punto na parang, minsan dumatating nga sa punto na inisip ko, Yubel, tama na, huwag ka nang umiyak. Pwede lang. Huwag ka munang gumising, matulog ka na lang. Pero hindi. Dahil baby siya, kailangan niyang, alam mo pag nagpupo siya, kailangan talaga niyang mapalitan or else magkakarase siya kasi masakit. Pag nagugutom siya, kailangan niyang umiyak. Yun, ganun ka niya gigisingin eh. And I think as a believer, sometimes ganun tayo. I think madalas tayo tumatawag sa Panginoon para tayong bata, para tayo umiiyak. Kaya parang totoo nga na talagang love ni Lord ang mga bata. Hindi lang physical na bata, but if you have an attitude like a child, na parang gano'n na wala kang ibang inaasahan kundi si God. Lagi siyang nandyan. So, gano'n yung kumbaga parang nakikita ko na, nga, dapat ganito ako. Diba? Na, ngayon na magulang na ako, hindi lang ako dapat hingi ng hingi. Dapat, na rin ako, yung willing to offer my time. Diba? Kaya nga kaya rin siya parang rin siya sabi nga way din siya para mag-grow ako kasi another part to ng life, diba, sa akin kasi yun ang proof na hindi na ako youth. Yeah, I'm not a youth anymore. I am a parent, and as a parent, so talagang kailangan yung faith ko, diba? Kaya nga, sabi nga sa dyan yung 3 levels of faith, di ba? Child, young adult, and then father. So, dapat yung faith ko nagle-level. Di ba? Hindi ko naman sinabing dapat yung faith nyo, ganun din. Di ba? Pero darating ang point na dapat yung faith nyo, hindi na pang kabataan. Ang tanong, faith nyo ba? Faith na ng kabataan. Lahat ba tayo lumagpas na sa faith ng kabataan? Papunta na ba sa faith ng matanda, 'di ba? Kasi sabi doon sa first John, ang faith ng kabataan overcomer. Oh shit. 'Di ba? yun eh. So, nandun na ba tayo sa overcomer na ba tayo? 'Di ba? Kasi hindi ka hahayaan ng Panginoon na magstay sa ganun eh. Lagi kanyang alam mo yun, parang lagi nga natin sinasabi yun eh. Hindi na i-stop yung leveling. So, hanggat na magle-level ka pa sa faith, talagang ititrain ka ni Lord. Kagaya ng pinost ko, isa sa mga naunawa ko sa worship service natin, di ba? Nakasabi doon, ang church ang lugar kung saan didisiplinahin ka. Church is the place where you're not just going to receive life, but also, the church will prepare you for eternal life. So, kailangan nagle-level up.
O, 'di ba? Same thing. So, siguro ang gusto ni Lord sa amin ngayon na mag-asawa, sa amin ni Ate Jack nyo, is mag-level up na rin sa faith na hindi na kayo hindi na kayo um, hindi lang dapat kayo faith ng kabataan. I'm not saying we are already overcomer, 'di ba? But we need to level up. Yun, we need to level up. Kumbaga ano pa rin 'yun? Related pa rin 'yun sa sa last na naturo ng Panginoon. We need to respond. Pag sinabi ng Panginoon na you need to grow, you need to grow. Di pwedeng hindi. 'Di ba? Ang halaman ang halaman natural dapat tumutubo. Lalo na kapag yung halaman is puno na namumunga. Kasi ang pinaka ending niya, 'di ba? Ano ang pinaka kumbaga reach ng growth ng isang puno is yung bearing fruits na. Yun ang ending nun eh. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, we should bear fruits. So doon talaga tayo matatapo. Doon tayo mag-i-end sa bearing fruits. So dapat nagbe-bear na tayo ng fruits. 'Di ba? Pero enough about that. Kamusta naman ang fellowship with the Honey Girls? Ito. Kamusta ang naging fellowship doon? Anong mabuti doon? Si Angel ba nakita ba natin kanina sa worship service? Ang kumatin eh. Wala ba? Wala. Oh. Ay! Ano ba talaga? Wala ba? Wala. Oo. Kasi dapat sayang naman na sa Bible study siya attend pero worship service hindi. 'Di ba? Oo. May something pa rin. Oh. So anyways, kamusta naman doon kila Honey? Oh. Okay naman sa fellowship namin kala Honey. Kahit mahirap pumunta, kahit naulan, nirisk na namin na pumunta na rin kala Honey. Kaya mabuti naman, kompleto sila doon as one family. And parang tinry namin i-switch up yung kasi parang tinry namin parang unawain kung may naunawaan ba talaga kami. Kaya yun, sa una nagtanong-tanong muna kami kung ano yung naunawaan namin para ma-sure kung nakikinig ba talaga sila this past fellowship. Kasi kailangan natin parang hindi lang stagnant but tignan kung may growth. Kasi kung walang nangyayari, parang maganda ma-assess na siya agad as much as possible. So, kamusta ang assessment? Ayun lang. Tagal na process pa. Ha? Slowly but surely. Ano slowly but surely? Kailangan pa nang hipuin ang mga heart. Ano pa rin? Parang siguro knowledge pa rin yung faith. Parang parang nare-receive siya ng in head knowledge lang. Kaya yun, nakakalimutan siya. Binibase pa rin sa sariling kaunawaan. Kaya parang may nalilimit pa rin yung revelation. Sino ba yung pumunta doon? Yan ba kami? Si Dad, ako. 8 kami. Si Steph, sino pa? Len, Dimple, si Cherry, si Joram, ano pa? Si Angel, then pati yung mga Megkay family, sila Honey. Dapat sino nagturo? Wala o nag-share ako lang. Share lang. Hindi dapat yung mga kasama mo binibigla mo rin. Dapat binibigla mo na parang okay naman. Hindi lang kay taga-follow, taga-sama.
Diba? Para makita nyo na hindi lang yung nakikinig, kundi yung mga kasama nyo, may naiintindihan ba? May naunawaan din ba? Diba? Unahin mo yung Jesseline yung pangalan. Unahin mo yun. Oo, mas maganda unahin mo yun. Feeling ko hindi nakakaintindi yun. Unahin mo. Nakita Diba? natin. Oo. Di naman niya pinapakinggan tong ano. I think di niya pinapakinggan. Hindi niya malalaman. Magugulat yun. Oo. Yes. Oo. Magugulat yun sa ano. Magugulat yun pag next Sunday. Sabi mo, ikaw naman ang mag-share. Oh. Diba? Para maiba naman. Hindi yung tagasama lang sila. Mas maganda yun, paiba-iba. Oh. Diba? Para rin, makita natin yung growth. So, kamusta naman ang shinare ng Panginoon sa atin last Lord's Day? Ano naman ang natanggap natin, mga kapatid? Sige, naging clear na siguro yung punto para sa akin. Ito din this naglilipas na Sunday. Yung sa unang part is tungkol sa dalawang pagkain. Yung una is perishable food, ang pangalawa ay everlasting food. Yung sa una, medyo magtataka tayo kasi of course isipin natin baka yung tinutukoy ng pagkain dito is physical mismo ang pagkain. Pero hindi pinapoint na dito yung situation natin. Ano ba yung hinahanap natin sa ating Panginoon, diba? Nagbigay na ng example sila Pastor John na ano man just yung iniisip natin and that kung ano yung hinahangad kung kasing pagkain. Is it spiritual or is it everlasting food or is it the perishable food? Kasi kung i-determine natin dalawa, ang binamagit na perishable food ay mga sariling gusto natin or mga desires for our own self, so sa kaparangan ng sarili natin, while the everlasting food talks about following Christ, diba? Doing His way. So, ayun na naman para sa akin. Go, Brother God. Nakamit agad Parang naging clear lang sa akin yung like parang ano man, like it's after receiving our salvation from Jesus Christ, mostly mga tao like okay, tayo na lang natin si Jesus. But katulad ng like habang pinapag-usapan natin, ano man, it's like tama yun yung church yung nagpe-prepare sa atin to receive the eternal life. Kasi parang ano man, pag sinabing ligtas ka na, it's like you have access na from something. Kasi ano parang since nung hindi pa namatay si Jesus Christ, wala pa parang wala pa tayong kayang parang di tayo makalapit, walang way para makalapit sa ating Panginoon. But ayun yung naging intentional, that's why Jesus Christ come. Kaya nalagay ko yun sa notes ko na sinabi doon na there's 3 message in the Bible which is for our salvation, eternal life, and new heaven and earth. And tinulad to ng ating head pastor doon sa mga buhay ng mga Israelita, which is parang alam mo yun, tama naging after the Passover from the angel of death. Parang hindi lang yun yung naging end, but tag dito. Meron pang more to it kung saan pumunta sila doon sa promised land, which is the Canaan. And I think parang tama naman. Parang after Christ died, it's like hindi siya yung the end, but this is only the beginning of our journey, which is yun nga like preparing us from the eternal life, the kingdom of God. But anong nangyayari nga is parang mali yung approach ng mga tao when they follow God.
which is yan yung katulad ng shinare ni Brother John na parang instead of looking to Jesus Christ, we instead look sa binibigay ni Jesus Christ, which is like yung describe doon na perishable fruit. Kaya kaya parang nakita ko na ay, parang tama kasi hindi lang siya about like blessings but it also portrays yung like sariling nagbe-benefit sa'yo, yung pwedeng maka-glorify sa'yo. Parang you're just using Jesus as a tool na para lang sa sarili mo. Which is, ayun yun, kala natin parang, alam mo yun, parang, kaya maraming mga tao pag sabihin natin kung kailan may kailangan or kailan may sakit na, doon lang sila malapit sa ating Panginoon, 'di ba? Kaya alam ko na example ng ating pastor na kung ano yun dapat sa exercises ba yun, yung parang habang nakakarinig ka pa, habang nakakita ka pa, 'di ba? Kasi may ibang times kasi 'di ba kung kailan parang na-lost na yung ability natin na parang makarinig or makakita or mahirapan man tayo maglakad. Parang doon pa lang tayo lalapit sa ating Panginoon, which is parang maging mahirap na. So, basically, yun lang naman yung mostly na partially na intindihan ko sa worship service natin. Gusto ko linawin natin sa pagkakataon na to, 'di ba? Para maging clear lalo na po sa mga makikinig sa podcast na actually hindi ko alam yung title. Wala akong nilagay na title pero yun nga, ang naiintindihan ko rin is about two kinds of food, 'di ba? Yung perishable food at yung eternal food. Kailangan kasi nating maunawaan ano ba yung food na tinutukoy dito? 'Di ba? Kailangan maintindihan muna natin ano ba yung food dito na tinutukoy. Una, punta muna tayo dun sa eternal food. Of course, we know na ang tinutukoy na eternal food dito is yung pagkain na binibigay ng Panginoon Hesus diba? Pero we should also understand anong klaseng food yung binibigay niya, diba? Para maintindihan natin yun, kailangan malaman natin kung ano yung definition ng eternal food na yun from Jesus Christ mismo. Kung babasahin natin sa John chapter 4 verse 34, diba? Pupos ako na. Kasi para ito yung clear definition John chapter 4 verse 34, diba? Sabi dyan, Tagalog tayo. Yan. Sabi sa kanila ni Jesus, wag muna tayo dyan. Dito muna tayo sa 32. Yan. Sa 31. 31, yan. Samantala ay ipinamamanig sa kaniya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabbi, kumain ka. So, ito yung time na nakipag-usap si Jesus Christ sa mga Samaria, sa lugar ng Samaria. 32 sabi niya dito, dapat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain, kakainin na hindi ninyo nalalaman. Okay, so food. Ito yung food na tinutukoy niya. Sa kasunod doon, 33, ang mga alagad nga ay nangag-usap-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain. At sabi nga, dito sa 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. So, ito yung food na meron si Jesus Christ.
'di ba? At ano daw yung food na 'yon? Yung pagkain na 'yon? Ay yung gawin yung kalooban nung nagsugo sa kanya at tapusin ito, 'di ba? Yan yung kailangang maunawaan natin na ito pala yung pagkain na meron si Jesus Christ. And it talks, hindi nito tinutukoy yung physical food. Diba? Kasi, dito kailangan natin unawaan eh. Sa palagay nyo ba, pwede ba talaga magutom si Jesus Christ? Of course, nagugutom siya. Nagugutom siya. Pero, remember, dito sa John chapter 6, sa pinakaumpisang verse nito, 'di ba? Ito yung isa sa mga signs and wonders na ginawa ni Jesus Christ kung saan nagpakain siya ng maraming tao. 'Di ba? Mula sa konting tinapay tsaka isda, 'di ba? We know na Jesus Christ multiply it. So, dito pa lang, maunawaan natin na in terms of physical food, Jesus Christ can give you food. Physically. Kaya nga, I think, if you are following Jesus Christ, you will never be hungry. Because Jesus Christ can give you food. Literal food. Diba? But Jesus Christ, yun nga eh, dahil gustong ipaunawa sa atin ni Jesus Christ na dito kailangan mo nawa natin eh. from that miracle, pinapaunawa sa atin na this is not important. Bakit? Kasi kahit itong ibigay sa iyo ni Jesus Christ. Bakit ko nasabing hindi ito importante? Wait lang ha. Okay. Kailangan maano natin. Balik tayo sa John chapter 6. Yung pinaka ano ng ano natin, 'di ba? Yan. Sa John chapter 6 verse 1, 'di ba? Sabi doon, pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang tapat ng Tiberias. At sumusunod sa kanya lubang maraming tao sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umawang si Jesus sa bundok at naupo siya nakasama ng kanyang mga alagad. Malapit na nga ang Pasko na pista ng mga Hudyo. Verse 5. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita ng lubang maraming tao ay lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? Verse 6. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Stop muna tayo doon. Okay. Ang pinag-uusapan natin, food. Okay? Okay. Mula doon sa binasa natin, bakit sumunod ang mga tao kay Jesus Christ? Dahil sa pagkain. Sige nga, basahin mo nga. Bakit sumunod sila kay Jesus? Oo. Okay. Dahil sa parang power ni Jesus na magpagaling. Dahil ba sa pagkain? Hindi. Dahil Hindi. sa power. Tanda. Hindi. Ang sabi lang dito, sumusunod sila
Dahil nakita nila ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Hindi related sa pagkain. Okay? So, dito pa lang sa binabasa natin, these people are following Jesus Christ not for food. And yet, Jesus Christ gave them food to eat. So, ibig sabihin, also us, as believers, kung ikaw isusunod kay Jesus Christ, hindi mo kailangang isipin ng yung kakainin. Why? Jesus Christ will feed you. But bakit ko nasabi yun? Because Jesus Christ wants to show you na sa pamamagitan ng signs and wonders na yon, makikilala mo siya. You will know him. At sabi nga, 'di ba? Bakit ano ba yung saan ba nagli-lead yung mga signs and wonders? 'Di ba? To Jesus Christ. Na kung saan pinaliwanag sa atin, 'di ba? Sa pamamagitan ng worship service na through signs and wonders of Jesus Christ, lalo na sa John chapter 20 verse 30 up to 31. 'Di ba? Basahin natin John chapter 20 verse 30 to 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nasusulat sa aklat na ito. Verse 31. Ngunit ang mga ito ay nasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. This is the reason of those signs and wonders. Yung pagpapagaling ng mga may sakit, yung feeding, lahat yan is para ikaw ay manampalataya kay Jesus Christ. To know Him that Jesus Christ is not just a man, but He is the Christ. He is the Son of God. And sa pagsampalataya mo sa Kanya, sa pagkilala mo sa Kanya, you will have life in His name. Pero yung mga tao na hindi ito naunawaan, hindi ito naintindihan. That's the reason bakit nagkaroon sila ng misunderstanding sa mga signs and wonders. Una, reason. Anong unang reason bakit sila sumasama? Kasi nakakapagpagaling siya. So sumasama sila dahil gusto nilang gumaling. Maybe may sakit ang iba sa kanila. Kaya kasi yun na sinabi, kaya sila sumasama. Sa verse 6, ibig sabihin, meron silang kailangan na related sa sakit. Di ba? Kaya sumusunod ang mga tao sa kanya. And then, when they saw na pinakain sila ni Jesus Christ, naging dagdag reason yun para sumunod sa kanila. Bakit? Kasi hindi sila magugutom. At ang tinitignan nila, yung pagkain, hindi sila magugutom. Sabi, hakto Di ba? Kaya nga pagdating sa verse 26, di ba? Ng John chapter 6, verse 26, sabi dito, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakakita ang mga tanda. So, dito kinlear ni Jesus Christ that people are following Him because of the signs and wonders, not to know Him, but to, sabi nga dito kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo nangabusog, but to satisfy their needs. Ibig sabihin dahil nakita nila, ay kaya niya tayong pagalingin, kaya niya tayong pakainin. Ibig sabihin kung anong kailangan, kung ano yung mga gusto pa natin, kaya niya ibigay. Bakit tayo lalayo? So ito yung nakita nila. Hindi nila nakita na higit pa doon yung kayang gawin ni Jesus Christ.
Mm. Okay. Kaya nga 'di ba? Kaya nga sinabi ni Jesus Christ doon na ah, sinabi doon ni Jesus Christ yung sa verse 27 na magsagawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya'y tinataka ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Because 'di ba ang sabi kasi 'di ba ano bang gusto ni Jesus Christ sa atin sa ating mga believers nowadays 'di ba? To follow him, 'di ba? Yun ang reason eh. Why are we following Jesus Christ? Because Jesus Christ said we need to follow him. And if we are going to follow him, uh, we should follow him because we know him, kung sino siya, at dahil dun yun sa pagkain ibibigay niya. Sabi dito eh, siya ang magbibigay eh. Kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, which referring to him, to Jesus Christ, sapagkat siya'y tinataka ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. And then sabi doon, 'di ba? Sino nga ba 28? Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? So, tinanong dito, ano ba yung gawa? Work of God. 'Di ba? Sinagot sila ni Jesus Christ, 29. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Kay Jesus. Which is, Jesus Christ. You need to believe in him. Diba? You need to believe in the name of Jesus, that the name of Jesus will give you life. And Jesus Christ will give you eternal life. Ito yung kailangan nating maunawaan. Diba? Kaya nga Kaya nga ito yung ito yung work. Ito yung work na tinutukoy ni Jesus Christ sa John chapter 4 verse 34, yung food na yon. Kasi sabi niya, 'di ba? Yung pagkain ko ay ang gawin ng gawain na ng nagsugo sa akin. Sabi niya dito, yan, gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ano ba yung gawang yon? 'Di ba? So that people may believe in him. That is his food. Kaya nga babalik tayo doon sa last worship service. Sa previous worship service. This is the reason why God call all men, all people to go to Jesus Christ. 'Di ba sabi doon, 'di ba? Lahat tinatawag para lumapit sa Panginoon Hesus. So pag ikaw nag-respond ka sa calling sa calling ng Diyos at lumapit ka sa Panginoon Jesucristo, ano naman ang gagawin ng Panginoon Jesus? He will He will reveal himself through what? Through signs and wonders. And through that signs and wonders, Jesus Christ wants you to believe in him. That he is the Christ, that he is the one who will give us life, that he is the one who will save us from our sin. Kaya nga yung signs and wonders leads to the cross to the crucifixion of Jesus Christ, that is the greatest sign and wonder. Why? Because through Jesus Christ's death, we have life.
And through his resurrection, we are sure that we also will have eternal life. Kaya lang, yun nga, ang problema ng tao ngayon, hindi nila nakikita yung food na yon. Bakit? Sabi nga ni Jesus Christ, di ba? Sabi niya sa 26. 26 ba yun? Yeah, sa 26, di ba? 26 plus. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 6:26. Or, wait, saan ba yan? John chapter let's see, 12. 12. Bigyan sa 12. Or hindi, balik muna tayo dun. Sa John chapter 6 verse 26. Sabi doon, di ba? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan at katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa inyong nakita ang mga tanda, which ito yung nagli-lead to know Him. Kundi, sabi dito, dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. O sabi sa English, because you did eat of the loaves and you were filled. O sa ibang translation, you were satisfied. Ano ba sa Tagalog na satisfied? Satisfied. Tagalog. Nasihan. Or, yun nga, nasihan, nakontento. Tento. Diba? Natugunan yung kailangan mo, yung gusto mo. That's the meaning of satisfaction. Kasi pag sinabi mo satisfaction, you want to to get your, kumbaga, kung ano yung gusto mo, yung want mo. At pag natanggap mo yun, masasatisfied ka. Kaya nga yung kaya nga yung iba, 'di ba, yung ibang mga tao anong ginagawa nila? Minsan sinasabi nila, mabili ko lang 'to, masaya na ako. Makuha ko lang 'to, masaya na ako. Makamit ko lang 'to, masaya na ako. That's satisfaction. And that's the problem. Because of the signs and wonders, people only follow Jesus Christ to satisfy themselves. And ito yung perishable food. Dahil ang satisfaction, hindi pang matagalan. And, sino ba ang nakikinabang sa satisfaction? Our body. That's the reason. Bakit gusto mo ng satisfaction? To please your body. And I think ngayon kung lilinawin natin, 'di ba? Kung lilinawin natin, these two types of food speaks about, yun nga, sabi nga ni Jesus Christ, 'di ba? Yung food na 'yon, tumutukoy yun sa work. Gamitin na natin yung word. Kung i-English English Tagalog lang natin, ang work trabaho, tama? Pero kung titingnan natin based in the word of God, pag sinabi mong work, paglilingkod. That's why the works of Jesus Christ, 'di ba? Yung mga ginagawa ni Jesus Christ. Sino ba ang tumatanggap ng glory nun? When it's done, si God. That's why Jesus Christ sabi nga niya that's why Jesus Christ works to give glory to God. 'Di ba? Tingnan natin, John chapter 12 verse 23. Tama ba?
Aha. Sorry. Uh, 28 ata. Yup, 28. Ito yun, no? Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and I will glorify it again. Ito yung, kumbaga, sabi nga sa atin ng worship service, this line foreshadows yung kamatayan ni Jesus Christ. And through the death of Jesus Christ, God the Father will be glorified. Pero sabi dito nag-response, merong voice na nagsalita from heaven, di ba? Sabi doon, I have both glorified it and I will glorify it again. Niluwalhati ko na, luluwalhatiin ko pa ulit. Ito yung kailangan na maunawaan natin. This is the work. Yung problema sa verse 43, this is men. Ito yung tumutukoy sa tao. For they loved the praise of men more than the praise of God. Diba? Lalo na kung babasahin natin yung ano na yan, ang 36 to 43. Yan, tinutukoy nito kung sino ang tao. 'Di ba? Sabi diyan, yung mga Pharisees, lalo na-emphasize sila na hindi sila nananalig kay Jesus Christ. Why? Because gusto nila sila ang nag-glorify, sila ang napupuri. Kaya nga, 'di ba, yung mga paglilingkod nila, yung mga ginagawa nila paglilingkod, hindi masabi natin hindi karapat-dapat sa Panginoon. Why? Sila ang nakikinabang. Sila ang nalululati, sila ang napupuri. And yan ang problema sa tao because men love to be praised. That's the satisfaction they want. And that's the reason why ngayon naunawaan natin bakit sinabi ni James, di ba, na dapat yung faith mo may kasamang work. Ngayon maintindihan natin faith and work. Kasi sabi nila, 'di ba? Ang tinutukoy kasi nila dito pag faith lang daw tapos walang work. Hindi daw totoong faith 'yun eh. Kaso may mga ibang other religions naman sinasabi na hindi pwedeng faith lang, dapat may work para sa kaligtasan. Pero I think this speaks not just about salvation. This speaks how we should live. 'Di ba? Yung faith dito na tinutukoy sa James chapter 2 verse 18. Tingnan natin. Umpisa natin. Sa 17. Sabi dito, James chapter 2 verse 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Verse 18. Oo, sabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Diba? Yan yung inaano nila hanggang sa last verse, diba? Sa 26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang spirito ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So tinutukoy nila dito, salvation daw agad. Kaya may isang diba? May isang dito. May isang pastor ata yun. Talagang narinig ko lang, dumaan sa feed ko, na sabi niya, pag pananampalataya lang, hindi ka pwedeng maligtas. Dapat may gawa.
And I think ito ata yung ginamit niya. So, paano yun? Nagko-contradict siya sa sinabi ni Jesus Christ na ang na kailangan lang natin manampalataya. Sabi nga dun sa 'di ba? John chapter 20 na binasa natin, verse 30, 'di ba? Yung mga signs and wonders ay naisulat para ikaw ay manampalataya sa pangalan ng Panginoon Hesus, manampalataya ka sa kanya bilang anak ng Diyos at sa pangalan niya magkaroon ka ng buhay. Diba? And sinabi pa ni Paul, only by kaya nga tinawag siyang grace of God kasi yung kaligtasan natin gift, free. Kailangan mo lang manalig. So, pero bakit dito may sinasabing work? 'Di ba? This speaks about our life as a believer. Na kung talagang mananampalataya ka, magkakaroon ka ng gawa. Anong gawa yon? Ulitin ko, yung gawa. Tinutukoy dito yung food. Yung eternal food. Ang tunay na mananampalataya, merong eternal food. Galing kay Jesus Christ. And what's that? What is the eternal food? Diba? Ano yung eternal food? Ano yung gawa na yun? Diba? Na tayo ay manampalataya kay Jesus Christ. Dahil siya yung sinugo ng Ama. That's why a believer should also help others to know Jesus Christ. Hindi lang makilala si Jesus Christ sa pangalan, sa mga signs and wonders, sa mga nasulat, kundi manampalataya na si Jesus Christ talaga ang magbibigay sa iyo ng buhay. That Jesus Christ is the way to God the Father, to heaven, to eternal life. He is the truth. The way. That is the work. And this also speaks na kaya siya sinabing work or eternal food because ginagawa mo 'to hindi para sa iyo, not to satisfy your own glory to get glory, but just like Jesus Christ did. You're doing this to glorify God. Ito yung food. Kaya nga 'di ba nakakalungkot nasabi sa atin ng pastor natin na kaya majority ng mga mananampalataya hindi naglilingkod. Why? Kasi wala silang makuha. Alam mo yun, parang, di ba? Ewan ko. I don't know pero correct me if I am wrong. Brother God. Meron tayo dating gitarista sa church, kaya lang umalis siya. Naging gitarista ng ibang church. And I think narinig ko ata, kaya siya lumipat doon kasi may allowance. Hindi ko alam kung tama. Wala. But yun ang naririnig ko. Like, okay. Kasi ikaw ba may allowance ka ba? Wala. Ikaw, dyan. Bahista ka. May allowance ka ba? Pero yun. Kaya lang. So, wala. Benching ko. Oo. Ako, libre lang. Nagre-record ako, ilang years na ako nagre-record ng worship service natin. Nagkakarit ako ng clips. Nagre-record ako sa seminar, sumasama ako sa seminar, sa Karanglan. Nagre-record ako ng mga worship service natin. Ito, podcast natin. Ewan ko, hindi pa ako binigyan ng church. Pero, bakit tayo nagpapatuloy? Dahil ba doon? Diba? May misinterpret yung gawa eh. Yeah, kaya nami-misinterpret. Parang
parang ano yun, parang kailangan ko gumawa. Ang hanap nga ako. Kaya sometimes parang yun ang nagiging reason na parang, 'di ba, nakakalungkot. Pag-usapan na rin natin, nabanggit, bakit walang pupunta mga naglilinis. Oh, isipin natin mabuti, kung ito ay para sa Panginoon, bakit kay hindi pupunta? Then Alam ko, it's not eternal food for you. kaya nag-connect siya kasi kinausap ko yung mga nanay natin and kasi na-concern ako na like parang nakakawa naman na like ano sila 11 sila and 3 lang yung pumunta. Kaya nagtanong ako, Nay, anong nangyari po? Parang 3 lang po kayo. Ilan ba kayo sa ano? And kinuwento niya yung mga kasama niya na may mga work daw kaya ang nagawa na lang is like nagambag na lang for food. Yun, para sa ano. Kaya nga yung habang nakikinig parang parang tama nga. Parang mahirap talaga maglingkod kung kung isipin mo wala kang matatanggap. Kasi kung Diba? ibabalanse mo parang work or work na wala akong matatanggap. It's like ano man, ay parang mas mabigat, parang mas maganda kung ano lang yung work na lang ka. Parang wala para sa'yo, lose-lose situation yan kung pipiliin mo yung maglinis dito kayo sa work mo. Alam mo yun? 'Di ba? Actually siguro okay lang kahit na para sa akin na kung hindi mo talaga kayang pumunta pero nag-abot ka naman, nag-ambag ka. It's also being part of the work. Pero yung tipong wala talaga, wala kang sabi natin wala kang pera. Oh, but you can clean, 'di ba? Kaya nga kahit ako sabi ko, pwede ko namang gawin 'yun na maglilinis na lang ako kasi hindi naman pwede maglinis yung misis ko. Ako na lang magre-represent sa misis ko. Pero maglilinis ako ibang araw. Yung talagang free ako na kasi I think Saturday kasi ang cleaning Saturday pero hindi ako makapunta dahil nga hindi ko pwedeng iwan ng misis ko. So I think pwede akong punta na ibang araw para maglinis. 'Di ba? So hindi siya reason. May isang Choy dyan eh. 'Di ba? Ganyan yung ginawa nila like John Choy eh. 'Di ba? Kaya nga Parang yun nga doon pa rin papasok yun na if you're going to follow Jesus Christ, that's kumbaga ang tawag doon, one thing na you should understand. The eternal food is not about you. It's about giving glory to God. And kung ikaw ay nagkakaroon ng kaisipan na parang makinabang ka, 'di ba? mahirap. Then it's not eternal food, that it's becoming perishable food. You are doing this not because to glorify God, but to satisfy yourself, to glorify yourself. Kaya nga, 'di ba? Tignan mo yung nangyari sa Yes, of course, nung sinabi ni Jesus Christ yan, ang dami sa mga alagad niyang nawala. Ang natira, 12. Pero, doon sa 12, may isa pa. May isa pang alanganin. 'Di ba? 50-50. Hindi lang 50-50 kasi sumusunod siya based on his satisfaction. Biruin mo, sumusunod ka kay Jesus Christ para makapangupit ka. Hirap nun. 'Di ba ang sakit naman nun? And I think sometimes may ganun sa church. Hindi lang sa church natin, almost all churches. Meron talagang mga tao na they say they are doing this for Jesus Christ, to God the Father, pero may hidden agenda. And yun yung delikado. Kaya nga sometimes, 'di ba? Dito mapapansin natin bakit may mga naglilingkod na nawawala. Why? Kasi yung satisfaction na hinahanap nila, hindi nila nakuha. Parang
Nung una lang, parang Oo, hindi na. 'di ba? Kaya ang important, parang kaya important talaga ng ano no, ng like, pagkilala kay Jesus. Kasi, it's like ano yung, diba, like, we're talking about, like, the works. And, it is, parang, it's either perishable food or everlasting food. But, magiging everlasting food lang siya kung makikilala mo talaga si Jesus. Kasi, katulad ng explain natin, like, di mo, kung kita mo talaga si Jesus na siya lang yung only way, and on, like, alam mo yun, like, nasa kanyang life, you will follow alam mo yun, like, it's automatically. Yeah, But and when, parang, ano yung tag dito? Ayun, katina yung sabi mo na, pag may mga nawawala, kasi, yun nga, because of satisfaction. yun nga, 'di ba? Kaya nga ano eh, kaya mahirap na ano. Ito, isa sa mga ito, subok na sa atin 'yan. Kaya sometimes yung mga nagde-decide kaagad basta-basta Boom. na sinasabi nila para sa Panginoon to, para sa Panginoon to. Tapos biglang mawawala. Talaga ba para ba sa Panginoon yun? Because if you know Jesus Christ at sasabihin mo, para to kay Lord, para to sa Panginoon, kailangan isipin mo muna, kailangan ba talaga ni Lord to? That's why minsan nawawala talaga kasi ikaw na yung nagdidikta ng work. Lord, mag-follow ko sa'yo pero may gagawin kami ha. Yun ang mahirap. Lord, para sa ito pero may plano kami. Yun ang minsan nagiging problem. Minsan nagpa-plan tayo tapos sabihin natin, para to kay Lord eh. Pero in the end, it will fall na para sa'yo. To satisfy you. Disguise lang yung para kay Lord. Yeah, disguise lang yung para kay Lord. And ang nakakatakot nun, Jesus knows that if it's true or not. Kaya nga, nandun pa rin ako sa, of course, sometimes meron talaga tayong mga iniisip, may mga pinaplan. Tama? Minsan talaga dumadating sa punto na inisip natin, ay para to sa Panginoon, para to sa Panginoon. Kaya nga napaka-importante ng prayer. Because we need to pray kung kalooban to ng Panginoon. Minsan kasi ang ginagawa natin, suntok suba, suntok suban, like parang, kung mangyari to, kalooban ng Panginoon, kung hindi kalooban ni Lord. Alam mo yun? Di ba? Yep. Hindi na tayo nag-i-invest sa prayer na para tanungin talaga si Lord na, eto ba talaga? Kailangan ba to? Ito yung nagiging problem ngayon. We are doing it according to our own. Meaning, old self pa din. Remember, ang old self patay na. Wala nang karapatang mag-isip, wala nang kakayahang mag-isip, ni kakayahang magplano. Patay ka na nga eh. 'Di ba? And if Jesus Christ lives in you, Jesus Christ will plan. Siya yung gagawa. Hindi ikaw. Siya ang magpa-plan, siya ang magsasabi ng gagawin, ikaw ang mag-execute. Yep. Pero hindi ikaw ang magpaplano. Ayun mahirap. Kaya may verse doon, 'di ba? Sa Jeremiah ba 'yon? Hindi ko sure eh, yung his plans is better on 'di ba? God's plan is better to the plans of man. His ways are better than our ways. Sometimes nakakalimutan natin. Kaya nga, kung hindi tayo magiging maingat as a believer, akala natin eternal food tinatanggap natin. Yung pala panis na. Yeah, yung pala panis na. And yun kasi nagiging reason eh. Akala mo kasi, hindi siya panis. Naamoy mo pa eh. Oo, kasi kasi 'di ba, ang katangian ng pagkain panis, hindi naman panis yan na umpisa eh. Yes. Okay pa naman to. Yeah, 'di ba? Kanina pa lang. 'Di ba?
Ewan ko kung tama, sa mga makikinig, please itama niyo po ako kung mali ako, pwede po kayo mag-comment. Paano ba napapanis ang pagkain? Pwede magbigay. Paano? Sa tingin, siguro pag na-left mo, sa parang left out open lang. Left Ayun out yung alam. open? Ikaw dyan, palagay mo. Siguro, na-expose kasi siya naman siya matagal sa mga bacteria, hanggang kung saan, dahil doon, slowly, nagde-decay yung pagkain kasi parang, siya contaminated na ng mga bagay sa paligid. Ganun katagal. Kasi sa freezer, diba, pag nilagay siya, hindi siya napapanis kasi kahit mismo kung mga bacteria doon, frozen din Pati yung ganun. Kasi sinabi, pag kumakain, huwag mong kamayin. Gumamit ka ng kutsara. Para hindi mapanis ka agad. Diba? Yes. Okay. Ano ulit dyan? Bakit hindi napapanis yung food? Sa bacteria. Paano napapanis? Sa bacteria? Okay. Ito sagot ko. Ang pagkain, kaya napapanis, walang asin. Yes. Kaka-search ko lang Yo! Kasi sabi dito, salt can be used to counter food spoilage and extend shelf life. So yung food, nag-act siya as preservative to draw out moisture from food. So, ang food mo, para hindi mapanis, dapat may salt. And Jesus Christ said, we are the salt. Alat. Yeah, walang alat. Pag walang alat, panis. Yeah, pag walang alat, mapapanis. So, kung tumatanggap ka ng food and you don't have a salt, sabi nga din yung salt na yun, ano pa rin yun ginagamit yun sa Old Testament to preserve food nga to preserve food. And that salt is very important. Bakit? Ang salt, pag nilalagay mo sa food, nag-act yun as covenant. Ibig sabihin, tipan. Pag sinabing tipan, may kasunduan, may sinabi sa yung kabilang partido, tinanggap mo. And Jesus Christ also made a covenant with us. That if you're going to accept his food, if you're going to follow him, we should believe in him, accept his word. That's also like parang putting salt in us. Kaya nga pag tinanggap mo ang salita ni Jesus Christ, you believe in it, it's like your food is also with salt. So hindi siya mapapanis. Everlasting. Yeah, magtutuloy-tuloy siya. That's the yun yung nangyayari sa atin na parang sometimes kasi yun nga if we are not really prepare our hearts, sometimes yung word of God tinatanggap mo na lang as like word of men. 'Di ba? Sino ba yung nagsasalita? Ako makinig. Kaya nga, which is yun nga, 'di ba? Kagaya nung example natin yung nangyari fellowship nyo. Ang gusto niyo that's also para mag-review ko ang nangyayari, nakakalimutan nila. Why? Because hindi nila tinanggap yung word as word of God. They accepted it as word of men. So sinabi lang ni pastor, perishable food, mapapanis. Kaya tingnan mo, sometimes, yun nga mapapansin natin, nakakalungkot man sabihin, may mga kapatiran tayong lagi natin nakakasama pag Lord's Day. Pero, pag tinignan mo yung life nila, alam mo parang walang change. Parang walang. Diba? Nakakalungkot.
may sinabihan ako noon na isang kapatid natin sa faith. Sabi ko, wag mo nang gawin yan. Ayun. Sumayaw na naman. Sabi ko, kung gusto mo talaga sumayaw ka para sa Panginoon. Glorify Him through your dance. Pero parang delikado pa rin yun, no? Kasi parang some way, it's like satisfaction all over again. Yun nga, wala eh. So, ang gagawin natin? Yung background pa ng sayaw niya, ayoko na sabihin. Hindi siya maganda. So, paano? Are you glorifying God from that? Diba? Kaya nga, kailangan natin maging maingat. Kahit ako, kahit tayo, we need to be very careful. Diba? Ano ba? Kaya nga sabi dun, diba? Ano bang sinabi niya, no? I think si Paul nagsabi nun, mag-ingat din tayo sa mga pagkain na tinatanggap natin. I think Paul said that we should be wary kung ano yung mga food na tinatanggap natin. Kaya nga kung titingnan natin, 'di ba? Kung unawain natin yung pagtapos ng John, 'di ba? Nung book ng John sa Acts. Itong book of Acts ito na yung ito yung libro na nagpapatunay ng mga taong tumanggap ng eternal food. Kaya pala Kaya siya tinawag na gawa. Kaya ang pangalan ng books, gawa. Ulitin natin, sabi ni Jesus Christ, ang food ay katumbas ng work. So, kung titingnan natin, Jesus Christ is the Word of God. 'Di ba? Ang Word of God, yung tunay na pagkain sa John chapter 6, binigay sa atin. And then those people who received that Word of God, that eternal food, they work on it for the glory of God. Kaya nabuo yung Acts. Lahat ng mga taong tumanggap ng word, ng eternal food, ito, naglingkod sa Panginoon. To give glory. Yeah, napatunayan. To give glory. Hindi lang yan. Tuloy-tuloy na. Lahat na. Ng mga books. Until churches. Kaya nga di ba? Kaya nga doon sa second part ng worship service natin, na sinare ng pastor natin na the church is where is not just a place to receive life, but also to prepare you for eternal life and for the kingdom of God. So, dinidiscipline ka nga. Dinidiscipline tayo sa church. Church is the place where we are being disciplined. Kaya nga nabuo ang word na disciple. Ang disciple galing sa word na disciplined. Meaning, talagang you are being, kumbaga, separated from the world. You are being cleansed from the world. Pag sinabi ng discipline, minsan masakit. Related sa disiplina, masakit talaga. Kaya nga sabi dun, di ba? Kapag hindi pa natin nauunawaan kung ano yung kung ano na ba yung food na natatanggap natin, eternal food ba o perishable food, you need to ask God, epata. Oh. Diba? Epata! yun yung nakakatawa kasi, diba? From dun sa second service, ang sakit nun. Yun ang masakit. Abang hindi ako makailag dun eh. Solid eh. Diba? Masyadong mabilis. Ikaw ba yung taong bingi? O nagbibingi-bingihan? Ikaw ba yung taong bulag? Nagbubulag-bulag? Diba? Ikaw ba yung taong pilay o nagpipilay-pilayan? Oh. Ikaw ba yung taong patay o nagpapatay-patayan? Mamaya na, Lord. Diba? Ang ano nun, I think mas maganda pang ang bulag ka, pipi ka, patay ka, pilay ka, kaysa doon sa nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, pilay-pilayan.
'Di ba? Sabi ko, Lord, grabe, oo nga, no? Kailangan maunawaan namin yon, yung epatha, 'di ba? That Jesus Christ wants to open us. Hindi lang yung eyes natin, kundi talagang i-open sa katotohanan na this is the truth. 'Di ba? Kayo ba, ano bang naunawaan yung second part ng worship service? Feeling ko okay naman kayo eh. Na epata? Parang masakit. Parang nung second service, like, nakakamangha siya kasi we know na our pastor doesn't, ano ba yun, parang di sila nag-uusap, like, ano yung tuturo mo sa, first service. It's like, it's really connected. It's like, they're just really talking to us. Na how, kaya nga, like, how, ngayon, pinag-uusapan natin, it's like, yung second worship service, like, tinulungan tayo na maunawaan na, panis na yan, oh! Oh, parang ganun, di ba? Panis na yan, kinakain mo pa. Kaya sinabi sa atin, nagbubulag-bulagan na tayo, parang, tinitiis na lang natin eh. It's like, kasi for our own sake. Yeah, for our own satisfaction, di ba? Yes. Oh. Kung ikaw ang makikinabang, ayaw mo talaga? Di, masarap. Tama naman to, Lord eh. Kaya nagbibigay ka na, di, tama to, Lord. Yun lang na sa akin. O, dyan. Sa naman, hindi na nagkalayo siguro yung naging konti. Parang naging parehas na rin. Yung actual na layunin ng pagparito ng Panginoon din. Ng Diyos sila. Yung layunin mo. Madami ang binigay na examples. Diba? Sa main topic natin, to be open. Binanggit yung isa siguro sa mga situation natin kung saan sa binanggit yung Bible bingi o yung love or ito yung first case yung patay, diba? Yung patay. Naging point din dito is paresin tungkol sa ano ba yung gusto natin matanggap, our own satisfaction ba? Or do we want to be saved and enter the kingdom of God? Ayun lang naman yung naging punto sa akin. Kaya nga nakakagulat siya sa akin, para sa akin. Kasi totoo yun, na parang, alam mo yun, na you are pretending to be alive. Diba? Ganon din yun eh, yung patay-patayan. Pag sinabi mo kasi nagpapatay-patayan ka, feeling ko pag yung, kaya ako sinabi yung word na yun, you are accepting the word and yet, feeling mo blessed ka, feeling mo naintindihan, pero ang totoo hindi. Tama. hindi mo ina-acknowledge na talagang sometimes talaga kung naintindihan mo talaga, you will be changed. You will even share it. kaya lang talagang minsan ano na tayo, amen. Tapos pag naunawa mo, may efata ka eh. Mag-o-open ka. Yeah. Kaya lang pag tinanong mo na, mag-share ka naman. Ay. Oh. Sorry po, nakalimutan ko na po. Di ba parang, kaya nga, nawa, sa mga kapatid natin na nakikinig ng worship service, I think it's a wake-up call from God na hindi masama na ikaw ay hindi nakakaunawa, hindi masama kung hindi natin siya naiintindihan. I think it's time na maging honest na talaga tayo na kung mahirap siya para sa ating intindihin. God is telling us na na you can ask. Diba? Wag kang maging, ang tawag doon? Wag mong lokohin yung sarili mo na parang naintindihan mo pa talaga? Pero pumilag. Naunawaan mo pa talaga? That's why I think, yun nga mas maganda talaga na after ng worship service,
nag-ano tayo, nag-usap-usap, nag-fellowship, nagkakaroon ng Bible study or Sunday school na ano, ma-recall, may naunawaan ba tayo, may naintindihan ba tayo. I think that's very important bago tayo umuwi. Kaya nga kung magagawa natin, siguro umpisa natin mga boys, ipunin natin lahat ng boys, tapos mag-ipon-ipon. Bago umuwi, bago umalis, kahit 15 minutes lang. Kasi kailangan, alam mo yun, kailangan, hindi natin ginagawa to para malaman sino yung nakakaintindi, sino yung nakakunawa. Sino ba yung andyan? Oo, di ba? Walang alam. Pero, I think mas maganda na ginagawa natin yon para maunawaan natin na hindi tayo uuwing walang alam. Amen. Hindi tayo uuwing walang naunawaan. Di ba? Pero kasi, ano yun, parang, wala lang, yun. Uwi na tayo. Ito nakakatawa. Kanina lang nangyari. May kumausap kay Ate Jack nyo. Siyempre, dahil may baby na kami, siguro natuwa siya. Kinausap siya, sabi niya, uy, anong gamot mo? Para magka-baby na rin kami, ganyan-ganyan. Naririnig ko. Biniro ko si Ate Jack mo, sabi ko, replyin mo, ganito. Makinig siya ng worship service. May sagot si pastor sa kanya. Tapos, sinabi ni Ate Jack mo yun. Maya, tumawa si Ate Jack mo. Sabi ko, bakit? Sabi ni Ate Jack mo, Michael, hinihingi niya yung link ng worship service. Sabi ko parang, ay ganun. Nasabi ko tuloy na parang, so hindi siya nakasubscribe. Ibig sabihin, hindi niya alam na na-post na yung worship service, na-notify na yung worship service. Diba? Yun yung pinapunto ko. Kaya nasabi ko tuloy na, halatang hindi nakinig ng worship service to. Kaya nasabi ko talaga, i-reply mo sa kanya, mag-subscribe siya kasi pag nag-post ako, manonotify siya na paghahalataan tuloy na hindi siya nag-worship service. Tawa na tawa sa Ate Jack mo. Tapos sinabi ko Ate Jack mo, sabihin mo sa kanya, pata. Kasi 'di ba ang ano ko doon, nakakatawa siya pero nakakalungkot siya. Bakit? Kasi believer siya. And nung sinabi niya na yung worship service, link ng worship service, medyo nalungkot ako doon na dapat ano ka, like, alam mo yun, dapat, hindi ko naman sinasabing mag-subscribe ka, pero dapat pag worship service, aware ka. Because, nabanggit ng worship service one of the reason why, bakit ang mga Israelita daw is barren o baog? Kasi, ang Diyos ang nagsara. And if you want God to open it to you, you should pray, epata. Nabuksan nyo ng Diyos sa'yo. And I think, hindi lang tumutukoy yun sa physical na Israelita, tumutukoy din yun sa isang mananampalataya. Sometimes kasi nararamdaman natin na parang kala mo sarado lahat Ang kailangan mo lang gawin is to declare na talagang you need to confess na, Lord, please open me. Alam mo yun? Totoo yun sabi ng worship service natin na kaya ba talaga ng taong aminin siya na bulag siya, napilay siya, nabingi siya, napatay siya? Kaya bang aminin ng tao? Sinabi nga ni Jesus Christ sa isa sa church ng Revelation, di ba? Feeling mo buhay ka, pero ang totoo patay ka. Ouch. Yun nga yung sinasabi na nagbubulag. Yun, 'di ba, nakakalungkot. Paano pag tinuod ka ng Panginoon, tatanggapin mo ba? Doon na papasok 'yon. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagpapatay-patayan. 'Di ba? Nagpipilay-pilayan. Nakakatawa yun nagpipilay-pilayan. Oy, maglingkod tayo. Masakit yung katawan ko pilay nga. 'Di ba? Nagbibisi-bisihan.
Oo, ayun, nagbibisi-bisihan. Ba, Kaya sometimes, ah, kaya minsan alam mo, ito yung ano eh, lalo na kapag naunawaan natin yung turo ng Panginoon. Pag narinig natin to sa iba na, uy, alika ganito, ay, ano kasi ako eh, busy ako, may sakit ako eh. Ano ka tuloy na ba? Ano ba to? Ito na, nagpapatay-patayan na naman, nagbibisi-bisiyan na naman. Eh di ba? Lalo ka tuloy mako-concern na parang, kailangan maintindihan niya. sayang, parang gano'n. Yeah, di ba? Sayang. Kaya nga ano eh, I think mas maganda umpisa natin sa mga boys. Tignan natin, mag-cell grouping tayo for 15 minutes. Kasi total wala namang practice na eh. Oh, kunin natin yung pagkakataon na, di ba? Mag-cell grouping. Oh, kung ayaw nila sa taas, doon tayo sa baba. Oh, cell grouping ng mga boys. 'Di ba? Lalo na mga kabataang lalaki kasi wala na ako nakikita kabataang lalaki. Asa na ba? Meron pa ba? Yun kasi yun eh. Oh. And then I think mas maganda i-suggest din yan sa mga kabataan na mga kababaihan. Mag-cell grouping, hindi lang mga kababaihan. 'Di ba? Mas maganda yung ganun eh. We need to discuss ano bang naintindihan natin, lalo na dun sa mga hindi nakakaunawa. May hindi ba sila naintindihan? Nalalabuan ba sila? Nalalaliman ba sila? Kasi kailangan natin, kaya nga tinawag na yung church, lugar kung saan dinidisiplina eh. Oh. Ang church hindi lang lugar para makinig ng salita ng Diyos, kundi maunawaan din natin yung salita ng Diyos. Yun ang kailangan nating umpisahan, 'di ba? Kaya kailangan pag-pray natin, Lord, tulungan mo kami na kululuobin mo, 'di ba? For the sake of your glory, para lumago kami. Oh. Sayang kung pwede lang imbitahan lahat sa podcast natin. Oh. 'Di ba? Kasi I think talagang yung mga pinapahagi ng Panginoon sa atin, grabe. It's really for our growth na. Hindi na siya pang ano eh. Hindi lang siya parang, of course, it's blessing, pero yung blessing na binibigay sa atin ni Lord, sabi nga eh, for preparation. Kasi malapit na siyang dumating. Grabe na talaga. Oh, malapit na siyang dumating. Nagkakagera na nga sa Cambodia. Oh. Pero mo, yung gera nasa Israel lang, ngayon nasa Cambodia na. Ang lapit na sa Pilipinas. Oh. I think piniprepare na talaga ni Lord yung church, yung body of Christ. Kaya hindi na tayo pwedeng maging alam mo yun, kampante. We need to help each other to grow. Yun ang naunawaan ko sa pinahayag ng Panginoon sa atin that Sunday, na we need to be open, lahat na tayo. Let God open us na maunawaan natin yung eternal food na yun na nais ng Panginoon Jesus para sa atin. Diba? Kasi malapit na. Nakakalungkot. Ginamit yung isang verse doon, di ba? Yung parable ng 5 full virgins na paano yan pag sinarahan tayo ng pinto ng Panginoon. Sabi nga, di ba? Ang sinara ng Panginoon hindi na mabubuksan. Ang buksan ng Panginoon hindi na masasara. E paano pag sinarahan ka? Shucks. Yun ang masakit. Yun ang nasa isip ko na, Lord, napagsara na ba ako? Wag naman, Lord, open me. Yun ang sinasabi ko. Kaya sometimes talagang, of course, yung old self natin lumalabas pa rin, but I pray. Gusto ko talagang, Lord, ayokong sakupin ako nito. Kailangan hindi ako masakop nito. Minsan si Yobel, lumalabas old self ko eh. Kasi ang ingay. Oh. Kaya sabi ko nun, Lord, patience. I pray, bigyan mo po ako ng patience. That's why, 'di ba?
may isang verse na sinabi doon na kaya minsan hingi tayo ng hingi kay Lord, hindi tayo binibigyan. Ah, Bakit? Kasi yung hinihingi natin pang sarili para for the last of ourselves. Kaya sometimes hindi tayo binibigyan. And I think ito yung kailangan mabago sa atin eh. Even in our prayer. Sometimes kasi ang hinihingi natin sa prayer for para ourselves. sa Yes. Pero I think if kung ang ihingin mo para sa Panginoon is para maunawaan ka, makilala ka niya, makapaglingkod ka ng maayos. For example, gusto mo maglingkod sa Panginoon talaga, ang problema yung katawan mo hindi kaya. Mahina. I think Jesus Christ can give you strength if you're asking for strength para makapaglingkod ka. Gets nyo ba? Kaya naintindihan ko yung sinabi ni pastor sa atin na minsan nakakalungkot, pinag-pray mo na yung kapatiran, pero parang feeling niya hindi siya gumaling. Ngayon naunawa ko na bakit hindi siya gumagaling. Yung prayer ba niya na para gumaling siya is para sa sarili lang niya o para maluwalhati, makapaglingkod siya at matakila niya ang Diyos. Gets niyo ba? Kasi sometimes may ganyan, minsan alam ko may narinig na ako ganyan, Lord, pagaling mo lang ako, maglilingkod na ako. Narinig ko na yan. Sinabi ko na yun eh. Nung inaatake ako. Sinabi ko yun, sabi ko, Lord, take me, if you're going to take me, pero kung bibigyan mo pa ako, maglilingkod ako sa'yo. Sabi ko. Kaya, nung narinig ko yun, nahiya ako eh. Ako sinungaling, Michael. Nung nalason ako sa Iloilo. Lord, gusto ko pa maglilingkod pa ako, Lord. Sabi niya, Lord, parang ang ganun. Minsan, Michael, pang-apat na yan. Minsan parang ganun, di ba? Kaya nga sometimes talaga, even yung pagpo-post sa mga social media account natin, sometimes talaga ako na parang gusto ko naman para sa akin. Minsan gusto ko na talaga na parang gamitin na itong mga social media para kumita, para magkapera. Sinasabi ko pa, Lord, para sa ito. Pero deep inside, alam ko para sa akin yun. Kasi pwede kang kumita eh. That's why I pray and I repent. Hindi ko siya ginagawa. Walang monetization yung YouTube, yung Facebook account natin, yung TikTok natin, wala. May isang kapatiran nga nagsabi sa akin, uy brother, pag nagla-live pa sa TikTok, may pinupusuan ka, pera yun. I-ano mo, sabi niya, yung i-goal mo yung mga hearts para magkapera ka, i-goal mo, sabi niya. Sabi ko, hindi na kailangan. Kasi, kung may kailangan ako, sabi nga ni Jesus Christ, hindi mo pa pinagpipray, alam na ni Lord ang kailangan mo. Kaya sabi ko, hindi, gagawin ko ito ng wala, lang, go lang, libre lang. Kasi yun ang lagi kong inisip. Tinanggap mo ito ng libre, Michael, i-share mo to ng libre. Yun ang ayoko tanggalin sa isipan ko. Kaya talagang minsan madalas talaga kasi nakikita ko yung mga kapatiran, uy, mga nagla-live, mga vloggers na, uy, ito nag-post na naman, uy, ito naman, naiinggit ako parang gusto ko na rin gawin ito naglalakad lang, pinapost na, ito namasyal lang, pinapost na. Minsan napapaisip ako na, gawin ko na rin kaya, habang kumakain ako, videoan ko na rin sarili ko. What's up, guys? What's up, guys? Kahit po tayo. Parang gano'n. Kain tayo ng panis na pagkain. Minsan nauudyokan talaga ako na, kung kaya nilang gawin ko na rin kaya. Mukhang okay lang naman eh. Minsan gumagano talaga na, mukhang okay naman One click. Oo.
Minsan Oh, napapaisip TikTok. ako na, tingnan mo, ang daming daming likes, ang daming shares sa mga, Ang views. ang daming views, Ang views. Gawin ko na kaya. Pwede, Sa, pwede pumaldo dito. sa totoo lang talaga, naano ako na. Kaya sometimes ang hirap eh. Sa akin yun, struggle ko na parang, kaya minsan dumadating sa punto na, parang minsan tinatamad ako mag-post, tinatamad ako mag-live. Kasi nga wala nga ako nakukuha, di ba? Of course, that's my old self. Pero kailangan kong kailangan kong tanggalin yun eh. Ganun. Kailangan kong ma-overcome. Kasi itong ministry na to, binigay to ni Lord eh. And if this is a ministry for God, walang glory sa akin. Sa kanya lang. Kaya, siya, struggle. Kaya talaga pinagpe-pray ko, Lord, naku, wag mong hayaan na maging ako. Baging magnanakaw ng glory mo. Ang hirap. Pwede naman ako manghingi ng pera sa asawa ko eh. Minsan talaga sinasabi ko na pwede naman ako manghiram ng pera sa asawa ko, ba't pa ako mag-ano? 'Di ba? Kaya mo naman bigay ang needs ko. Hindi ko na kailangan. May mga generator ka na. Kaya sometimes talagang struggle siya. And I think hindi lang ako, pati kayo. Minsan talaga pag alam mo yung babanggain na ng kaaway yung satisfaction ng katawan mo, yung gusto ng katawan mo, struggle. Sarap. Oo, lalo na pag yung satisfaction din, gusto mo. Nakakainis siya, mainis ka. Nakakalaway. Sabi ko nun, Lord, ang hirap. Ganito pala. Gusto ko mag 10 digit, gusto ko mag 11 digit sa mag cash out na rin. Ako pumalda, Lord. Minsan gumagan talaga ako. Sabi ko, Lord, ang hirap. Pero kailangan mag-overcome. Sabi ko, ito na yung mga test. Ito na. Kaya sabi ko, talagang minsan, kaya minsan ayoko mag-Facebook talaga eh. Pag nakita ko, hello, Pans, this is my Sabi ko, May point na nga na dinelete ko na Facebook. Ang hirap. Ang hirap. Sabi ko. Ang hirap. Kaya talagang, siya, a battle siya. Talagang, yun nga eh, yung denying, talagang, ka talaga. Talagang, kailangan kang kailangan tahakin yun eh. Kaya mahirap siya, sa totoo lang, mahirap siya. Kaya nga itong mga tinuturo sa church natin, pini-prepare talaga tayo ni God. Like, if kasi lang yun eh, yun na kailangan nating unawain. Yung mga satisfaction na yan, temporary lang. Pagkatapos niyan, kasalanan. Yeah. Temporary lang yan. Yun, kaya sinabi ni Pastor Jong, di ba? Pag ginawa mo yan, masaya. Pero pagtapos niyan, mapapaisip ka na eh. Kasalanan. Ay, bobo. Magiging burden siya sa'yo. Magiging siya. Parang, stuck with. Kaya wag mo nang gawin dyan ha. Wag mo nang gawin yun. Kaalala ko ng aking burden. Diba? Natawa ko nung sinabi ng tatay ko, ikaw ba God? Ganun ka ba? Yung nagkwento siya sa diba? Actually, napaisip ka ako nun eh. Nasa isip ko nun, Lord, paano nalaman ni Pastor Manny na hindi mo tinanggap yung anak? Kasi heaven na yun. Napaisip talaga ako. Yung pala, kwento lang pala. Kaya kita ko eh. Akala ko legit. Sabi ko, hinahanap ko talaga. May nangyari ba talagang ganito? Sabi ba sa Bible? Sabi ko parang, may true to life ba na nangyari na nakapunta ng heaven yung buong family tapos bumalik sa earth na kwento? Sabi ko, kainis. Nainis talaga ako dun. Sabi ko, joke lang pala yun. Pero, ganun talaga eh. Minsan may ganun, di ba? Gitarista pa naman yung anak. Ikaw, ganun ka ba, God? Parehas kayo dyan. Dalawa kang gitarista. Di ba?
Kasi sa totoo lang, pag nagsasama-sama tayo sa church, may mga hidden agenda tayo. Talaga. Diba? Dami. And I think yun ang kailangan nating tanggalin. Talaga, sa totoo lang. Kailangan natin tanggalin. Kaya kahit ako yung yung mga ginagawa natin ito, podcast, yung pagsama-sama natin, hanggat maaari talagang pinagpipray ko everyday na wag mahaluan ng sarili kong kasi nakakatakot. Ayoko masaratuhan. Ayoko, kaya talagang sabi ko, Lord, Epata, buksan mo, Lord. Buksan mo, wag mo ako pagsasara. Talagang pinagpipray ko kanina. Ang hirap. Ewan ko si Janata, lagi naman bukas yan 24/7. Diba? Yun ang mga ko na kumbaga realization na tinuro ng Panginoon sa akin. That worship service na we should really ang maging goal natin matanggap yung eternal food. Siguro pang ending natin para maunawa natin yung eternal food. Yung eternal food ang masabi isang nag-explain nun nasa nasa Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Yan. Sabi dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan ang eternal food. para sa akin, definition ng eternal food. Kaya masakit. Kasi siya double-edged sword. So, Sabi doon, daming inaano niyan. Bumabaon sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. So, nasa gitna nun. Nakabaon. 'Di ba? Alam niya ang pag-iisip, mga haka, nais ng puso ng tao. Kaya sabi ko, talagang siya. Kaya eternal food talagang, kumbaga sabi nga doon sa mga previous i-expose niya lahat. Lahat ng kadiliman sa'yo. At ang kailangan mong gawin is tanggalin yun. Kaya, huwag nyo hayaang magsara kayo, mga kapatid. Epata! Huwag nyo hayaang mabangga kayo at magkita-kita kayo sa langit. Lord, Epata! Baka sabihin, si God, bawal dito sa babayan. Diba? Ikaw yung bata Ay, ito, nakita ko na to Sabi. Ikaw yung bata Diba? So, yun, nawa po sa mga nakikinig din po sa amin, nawa, naunawaan po, kahit pa nakatulong po kami. Ito po, itong ginagawa namin na pagre-review, pag-share ng mga naunawaan po namin. Alam po namin, hindi naman to perfect, hindi naman to tumpak, kasi ito lang po yung mga naintindihan namin. Mas sinasuggest pa rin namin na, yun nga, magbalik tanaw po kayo sa mga worship service. Naka-post po yan sa ating YouTube. Naka-compile din po sila ang mga gawain po natin ng worship service ng Friday, Lord's Day. Naka-compile po yan. Pwede nyo pong balikan. May mga date po yan. Naka-arrange po yan. Wala na tayo marireason. Dati malabo ang audio. Tinulungan tayo ng Panginoon. Naging malinaw. Dati malabo ang picture. Tinulungan tayo ng Panginoon, malinaw na. Wala tayong i-reason. Maiepata na tayo. Kaya, mga kapatid naman, maipata po tayo lahat. Bilang pagtatapos, sige, Brother God, paki-lead po ang ating prayer. Okay po. Tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat, Ama, sa araw na ito, Ama. Tinayaan niyo po ang bawat sa amin, Ama, for God, Ama.
Namin manawa naman yung mga salita, Ama. Panginoon, kami, Ama, tunay mga humingi, Ama, ng pasasalamat, Ama, sa dakilang pangalan, Ama, sa iyong mga salita, Ama. Tunay mga Panginoon, Ama, patuloy niyong pagtutuwid, Ama, sa bawat sa inyo, Ama. Panginoon, Ama, kami humingi, Ama, tawad, Ama, Panginoon, Ama, sa mga oras, sa mga Panginoon, Ama. Katunay yung mga Panginoon, Ama, aming sinik, Ama, yung mga sariling glory, yung mga Panginoon, Ama. Tunay, Ama, tulungan niyo po ang bawat sa inyo, Ama. Hayaan niyo po, Ama, ang bawat sa inyo, Ama, katulad namin pinag-usapan, Ama. Ayun, tinuro sa bawat sa inyo, Ama. Natili kami maipata, Ama. Natili ma-open ang bawat sa inyo, Ama. Amen. Tunay yung mga Panginoon, Ama, na huwag niyo hayaan, Ama. Kami, yung pagsarahan, Ama. Tulungan niyo po ang bawat sa amin, Ama, for God, na patuloy, Ama, mag-work, Ama, for God, Ama. Ito yung maging lingkod, Ama, yung mga buhay, Ama, upang may glorify ka, Ama. Panginoon naman, pati yung patibay ng bawat sa amin, Ama, for God, Ama, sa iyong mga pinanampalataya, Ama. Kahit, Ama, sa iyong mga kapatid, Ama, for God, Ama, na nakikinig, ito yung, Ama, patubayan niyo po sila, Ama, for God, Ama, ng karunungan, Ama, ng tunay, Ama, gabay, Ama, upang manawa ng iyong salita, Ama. Ito ang aming tinidalangin, Ama, sa dakilang pangalan, Ama, yung pagkaisa, Ama, yung mga puso, Ama, hayaan niyo po, Ama, friendahan yung bawat sa inyo, Ama, lalo, Ama, sa iyong sa iyong pagdating, Panginoon. Salamat, Ama, sa ano ito, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po and God bless. Bye-bye! Bye-bye.